Hello, good afternoon, good morning, and good evening sa magsulok ng daigdig. Ikwento ko lang ang kaganapan kahapon doon sa Quezon City Circle Max, ang venue ng aming press conference na kung saan ang mga Marcoses, kasama na ako doon, na formal na nag-withdraw ng suporta ng mga dekada 80 Marcos loyalist, na lahat ng mga kasama namin roon, siguro umabot kami ng mga mahigit 100 o 200 yata yun, na mga Marcos loyalist, mga kilalang tao ang iba ay ang grupo na yun na grupo na matawag namin ay Duterte Duterte loyalist. Yung ba yun? No. Duterte team, na kung saan yun ang pinangalanan ng organizer. Isa lang naman sa ako ay naging guest doon sa conference na yun, at isinalaysay doon ang panahon ng Marcos Sr. at sa Marcos Jr. at pinagkumpara nila ang pinagkaiba at ano yung nangyayari sa ating bansa ngayon. So malaki ang pagkaiba. Ang sabi pa nga nung isang na-interview na Marcos loyalist na isa sa organizer, kailangan ka palang magnakaw bago ka makuha. Yun ay may katotohanan talaga, mga kaibigan. May katotohanan yun. Kung natatanda ko at naalala ko noong 2022 pa, nagkaroon ng mga series of meeting doon sa White Plains. Nakalimutan ko lang yung host doon sa White Plains, overlooking lang yung bahay ni Attorney Ochoa, na kung saan matindi ang galit niya kasi lahat yung mga tao ni Attorney Ochoa, yun ang nakapasok sa kabinete halos. At narinig ko doon sa usapan na yon, ang mga Marcos loyalist ay hindi priority na maiupo kung hindi mga dilawan ang iupo, dahil ang nagpapaupo, ang nagdidesisyon ay ang First Lady. At yan ang katotohanan. Isang masaklap na pangungusap, yung isang pamangkin, kilala ito isang pamangkin ni Secretary Bersamin sa mga meeting na yun. Siya yung nagtatanong. Isang kasama ko na si Rodel Dupaya, na kung saan ay tumakbong gobyerno ng Cagayan Valley, inalok siya ng LTO. Ang masaklap doon, nung inalok siya, kaya mo bang mag-deliver ng 400 million. Hindi ko matandaan kung 400 million a week or a month. Hindi ko matandaan doon a week or a month, ibabalik mo yon, ibibigay mo ang maaari. Ang hindi naman naka-specify kasi sa gobyerno mayroon kang pabibigyan na kailangan mo talagang magnakaw para ibalik mo yung kahilingan ng a month or a week na 400 million. Siguro palagay ko a week yun, 400 million sa LTO. Sabi ni Rodel Dupaya, ay hindi ako ganun. Grupo namin is anti-corruption. Kasi nga, yung grupo niya is KBL, Kilos ang bagong leader ng Pilipinas, na kung saan
kami yung magkakasama during campaign period PBM. Now, hindi siya pumayag kasi nga hindi niya kayang magnakaw. And with that statement, kinonfirm ko rin talaga yan sa LTO na may kaibigan akong director ng LTO. Tinanong ko, kamusta naman ang operation? Okay naman. Pero may napabalita ko na kailangan mo talagang mag-deliver. Kailangan mo ba talaga mag-deliver requirement as director? Yes. Kasi pag hindi, matatanggal ako. So, saan galing? Manggagaling ka ba ng bayan? Yung pera na yon. Kasi nga, may ikininto ako sa kanya na nung nagwala ako sa LTO dyan sa Pasay noon. Dalawang cashier eh. Isang cashier ng legal at saka isang cashier ng illegal. Kako yung illegal, mas maraming pera eh kaysa doon sa legal. Ganun bang gagawin? Hindi, magkaiba. Hindi mo pwedeng pakialamanan yung legal kasi mayroong COA. So, hindi ko na sinaliksik kung paano niya ma-deliver yung necessary. 400 million sa LTO pa. Yung mga director siguro pinag-party-party niya na yon para umabot ng 400 million a week. Sigurado ako, week yata yan. Yung 400 million a week. So, kaya pala rampant ang corruption sa LTO. Kasi kailangan talaga nila. For example, yung mga station, may quota na yan. Yung mga bus station, kahit legal yan, may quota pa rin. So, ganun katalamak sa LTO. Pero ang ibig ko sabihin, hindi lang LTO, lahat ng ahensya. Kasi nga, yun yung requirements ng administrasyon ni Marcos na magkaroon ng pagbabalik ng pera. Kailangan ka mag-deliver ng pera o magnakaw ka para mayroong makamkam. So, yun yung sa umpisa pa lang. Pero sa ngayon, alam naman natin na lahat ng ahensya ng gobyerno pinagtatanggalan nila. Nag-iipon sila ng pera para saan yun? Para lang pabagsakin ang Duterte. Ganon katindi ang administration ngayon. So, yun yung gusto ko lang mensahe na yun ang napag-usapan namin sa press conference. Kaya ako nag-separate kasi yung nung ako na yung magsalita, nakalimutan kong pindutin. So, wala akong record. So, other records na lang na-record ko. So, pakinggan yung mga ibang mga sentimento ng ating mga kasama. Ng ating mga kasama. Yun lang mga kaibigan. Salamat sa inyo lahat. Hirap na mga kababayan natin. Maraming kababayan natin na halos na wala na pong mga makain yung iba. Pero ang ibang politiko po natin, grabe po ang kanilang pagnanakaw. So hindi po maganda na nakikita natin na gano'n na parang may mali po talaga. Kaya sana po mag-ising ng ating mga taong bayan, malaman nila ang mga katotohanan. May mga lumapit po sa akin, sabi nila nagising na daw sila. Sabi ko, ang tagal nyo naman nagising. Dapat, bayan muna ang ating iisipin. Wag na po tayo puro politiko lang, dahil yung mga politiko na yon, hindi rin po natin sila maaasahan. Kailangan po, sarili po natin ang mahalin natin at mahalin natin ang ating bayan. At pumili din tayo ng mga politiko na alam natin nagmamahal sa ating bayan. Katulad ng ating Presidente Duterte na binigyan tayo ng safe and orderly Philippines nung panahon niya. At ganun din ang ating pinakamamahal na VP Sara na magiging nating next president. Kaya suportahan po natin sila at huwag po tayong titigil hanggang hindi po makabalik ng Pilipinas ang ating pinakamamahal na Presidente Duterte na ang kanyang tanging layunin at hangarin lamang ay para sa kaibubuti ng ating bayang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you, Ted. Alam niyo po ba, nung nagkaroon kami ng signature campaign para kay former late President Marcos Sr. Isa kami humingi ng papel. At ang ako, I had 20 pieces of it na merong 50 signatures na kukunin.
punta kami ng Luneta, punta kami sa sarili kong lugar, naglakad at lahat-lahat. Nakakalungkot kasi yung pinaglaban mo nawala. Isa-shout out ko lang po yung may mga nagsabi sa akin sa kahapon, kagabi. Pwede ba paki-shout out naman na ito ang aming shout out for sabi nga bagay daw. Totoo naman siguro. Emotion. Okay, hindi ako natatakot. Ilang talag pamumukha ko. Kung sabi nila, hey, you are just doing your fake news, fake account. I said, no. If you can find my face in Facebook, and I am doing that fake news, show it to me. Sabi ko nga sa kanila, eto. Yeah, okay. Okay, nagpakita ako sa kanila, sa ibang journalist natin. Kung fake account ako, hindi ko ipapakita yung face ko mismo sa Facebook, sa Instagram, sa Threads, at kung saan mga social media platforms. This just because, kaya kung bakit ko ito nasabi, pinaparatangan pa kaming mga ibang mga loyalists na kami ay nag-Duterte, kami daw ay nagbibigay ng mga fake news. When I found it out, kayo ang nagbibigay ng fake news. Nagpunta sila sa BBS, pero actually, sila pala yung mga peke. Now, I am challenging you right now. I won't mention your name, whoever you are then. Even the network people, please stop. Please stop. Kung wala kayong magawa, tigilan nyo, baka may paghantungan kayo. Okay? Ito yung shout-out ng mga friends ko. Sabi nila, please tell them the economic condition of our country. We are now in deep shit. Taxes wanted to make it higher. Wow! Sabi ko. Yes, sino may sabi nito? Tataasan ba? Recto, Mr. Recto, tama po ba na taasan nyo ang taxes pa namin? Pangalawa, the prices of the commodities, no control at all. Third, fourth, the executive budget was so high, sky high talaga. But how about the project? Is it was that projected po ba? The project po ba? And then the position was then used politically for in a wrong way. Hindi ko gagamitin yung isang term na dapat kong gamitin. Election process. Nagamit ba? Tama ba? Anong ginawa? Yung mismo mga nanalo ayaw i-proclaim. Duterte youth, ayaw nilang i-declare. Kesa may kaso. Bakit nila pinapun 2022? Tapos si Atty. Piso, nanalo siya sa lugar nila. Bakit ayaw nila paupuin? Kasi nagbigay ng problema? Kanino? Sa Comelec daw. Okay. I am against to terrorism, not illegal drugs. Ito ang sigaw ko, mulat-mulat noong pa. Sabi ko, kaya pa ngayon, kaibigan, kung sino ka, at ako nandito, galit ako sa illegal drugs. At ang inyong lingkod po, nakatanggap na rin ng threat. Mismo sa kalulionista ko. Sabi ko, wow, galing mo ha. Okay lang, do. And be happy to what you are saying right now. What threat is that? It was then, announced ko na rin. Kumbaga, nasabi ko na sa kinauukulan. Truth and honesty, justice to our deprived citizens. Sino sila ba? Ako ba? Kayo lang ba? O sino ba? Marami po. Yeah. Ang senior privilege sa discount, meron po ba kayo natatanggap sa discount? Yes, meron daw. Pero ano, is it practical? Walang discount ang toothpaste natin. Yes or no? May discount po ba? Wala. May discount po ba sa sabon? Wala rin. Anong klaseng discount ba gusto nila? Pinulitika lang na talaga ang mga senior? Nasabihin nila kasi kami senior?
Wag naman sana eh. Wag nyo kaming gawing ano ha, paraan para maging sikat kayo. Hindi kayo sikat. Lastly, this is what I am saying. Why? Umalis ako sa iyo, BBM. Because our national security is not secured at all. My country, your country, our country is no longer secure. Why? Kung babasahin nyo, makita nyo, magbasa kayo ng international news, nasa na ang international terrorism ngayon?